Thank you, Lord, for this day. Thank you for Brother RG, for your word, for your reminders. Thank you also for allowing us, Lord God, to gather every other month, Lord God, to learn about husbands and wives. And we pray, Lord, that you will equip us. We pray, Lord God, that you will enable each one to search their hearts na makita, Panginoon Ama, yung mga bagay na dapat po naming matutunan dahil hindi po kami perfect at marami pa po kami mga bagay na dapat pong alisin na hindi po nakakaluwalhati sa inyo at marami pa po kami mga bagay na dapat i-put on din, Panginoon Ama, para kayo ay aming maluwalhati sa aming marriage, Panginoon Ama. So, we pray, Lord, na maging clear po yung inyo pong message for us, yung inyo pong paalala sa amin. Hindi lamang po ito nawa manatili sa aming mga isipan kung hindi mai-apply po namin ang mga katotohanan ito at maging honest din po kami sa aming mga sarili at sa aming mga spouses, Panginoon. So we submit everything to you, O God, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So I will start with a story at ito po ay aking tinagalog ng tulong ng AI. Ah, ito po yung story na actually we're following yung kay Paul David Tripp na book. So, tinagalog ko na rin po siya para at least mas madaling maintindihan ng karamihan sa atin at para mas parang relatable siya. Iba kasi kapag Tagalog eh, mas makaka-relate po tayo dun sa story netong mag-asawang ito. So, ito po yung story ni Gwen and Barry. Buti na lang wala pong may kapangalan dito, no? Walang Gwen sa atin, walang Barry. Gusto niyo palitan ko yung pangalan? Jay and Del. Di ba? Pangit naman, picture nyo kaming dalawa ni Del. Kasi problematic po yung kanilang marriage in which, by the grace of God, syempre, inayos din naman po ito. Siguro, no, parang a start lamang, yung ating topic may not something be na parang baka isipin niya, hindi naman ako katulad ng story nilang dalawa, ni Gwen tsaka ni Barry. Hindi naman kami ganun. But yung main point ng ating pag-aaral is about the kingdom of self. Okay? Hindi man kayo kunyari gano'n kalala yung situation, pero may kingdom of self tayong lahat. Ibig sabihin, mayroon tayong mga gusto na kung bakit tayo nag-aaway sa relationship o bakit tayo nang-aaway sa ating spouse, it's because of hindi na nasusunod yung kingdom natin. Yun yung problem. Hindi man ito malala, pero meron po tayong gano'n kung bakit po merong quarreling o pag-aaway sa relationship o misunderstanding kasi meron po tayong tendency na tumingin palagi dun sa gusto natin tapos hindi nangyayari kaya tayo ngayon nagagalit. Okay? At ganoon po yung story nung kay Gwen at Barry. Simulan ko lamang po. Sabi dito, simula pa lang, bit-bit na ni Gwen ang kanyang pangarap na parang mamahaling alahas sa loob ng isang velvet bag. Okay? Nung 12 years old pa lamang siya, hilig niyang magbasa-basa ng mga home magazine ng nanay niya na mag-imagine ng kanyang magiging tahanan at pamilya. Hindi ko alam kung meron sa inyong ganun, ano? Yung bata pa lamang nangangarap na magkaroon ng asawa. Okay? Na mag-college na si Gwen, sigurado na siya kung anong klaseng buhay, pamilya ang gusto niya. Hindi lang siya umaasang magiging masaya siya, alam niya mismo kung ano ang magpapasaya sa kanya. So meron na siyang idea regarding kung ano, what will make her happy. Hindi niya namamalayan pero hindi talaga siya nag-date ng mga lalaki sa college. Mas tamang sabihin, naghahanap siya ng mapapangasawa. Hinahanap niya yung lalaking tutulong sa kanyang matupad ang pangarap. So yun yung target niya kasi may dream siya at yung lalaking hinahanap niya yung magtutupad ng kanyang dream. Kaya naman habang papalapit siya kay Barry, lalo siyang na-attract sa kanya. So na may nagiging ka-close na siya during those college times. Sa totoo lang, akala ni Gwen ay nahuhulog na siya sa pag-ibig kay Barry. Natuwa naman ito sa sobrang paghanga ni Gwen sa kanya. Mabilis ang kanilang pag-iibigan. Ayaw nilang may makahadlang sa paglalim ng samahan nila Gwen at Barry. Yung kasal nila sa pagitan ng junior at senior year, siyempre maisipin niyo, ba't kinasal during college? Meron po kasing ganun sa US na thinking. Okay? Iba po kasi sa atin, yung ating ano, well, bakit sila Brother Jay? Ikaw, bakit kailangan pag nakagraduate? Dahil kita nyo nangyari sa kanila. Ha? Di ba?
Graduate ka muna, magtrabaho ka, ma-experience mo yung life na nakapagtrabaho ka para meron kang self-fulfillment in a way na katulad nila, kaproblema. Okay? Yung kasal nila sa pagitan ng junior at senior year nila sa college ay masaya at maganda. Talagang mukha silang perpektong mag-asawa. Masigla at madaldal si Gwen habang maayos at mapanuri si Barry. Bagay na bagay sila. Uy. So kayo din ba bagay na bagay? Tignan niyo nga yung mga wife ninyo. Bagay na bagay din ba kayo? Tignan ko yung wife ko. Ay, bagay na bagay kami ah. Parang bagay na bagay kami, sasabog na kami. Hindi makapaniwala si Gwen. Naalala niyan yung scrapbook na ginawa niya nung bata pa siya. Mabubuhay na niya ang mga nakadikit sa mga pahina nito. Hindi kasama sa pangarap ni Gwen ang maagang pagbubuntis. So, maaga siya nabuntis, pero tinanggap niya ito. Nalungkot siyang hindi siya makakapagtapos kasabay ni Barry. Pero alam niyang may pagkakataon pa siyang makapag-aral sa hinaharap pagkalola na siya. Hindi rin handa si Barry sa pressure ng full-time na trabaho at pag-aaral. Bata pa lang, kailangan niya mag-provide. Pero alam niyang kailangan niyang mapagtagumpayan ito. Nabigla silang dalawa nang malaman na kambal ang dinadala ni Gwen. Baka talaga gulat na gulat kayo. Baka dala-dala kayo sa storya. At hindi lamang pala kambal, meron pang isa. Joke lang. Para din. Okay. Sobrang nabigla si Gwen sa pag-iisip na biglaan na lang siyang magkakapamilya. Pero hindi niya masabi kay Barry. Wala talagang panahon na sobrang pagod na siya para makinig sa mga hinaing niya. Parehong nagkanya-kanya na lang ng routine habang sinikap ni Gwen na paniwalaan ang sarili na patuloy pa rin siyang papalapit sa pangarap niya. So may dream pa rin siya na despite of what is happening, mangyayari pa rin yung kanyang pangarap. Wala sa scrapbook ni Gwen nung bata siya ang mga larawan ng kambal na laging umiiyak, maliit na bahay, malalaking utang sa pag-aaral o mababang sweldo sa entry-level na trabaho. Sinikap ni Gwen na hindi malungkot pero nagsawa na siya. Nakakasawa namang malungkot, ano? Okay? Walang bakuran ang bahay nila at ang loob nito ay napakaliit kaya laging magulo. Parang ganito na lang palagi ang buhay. Gumising sa umaga, magtrabaho ng buong araw, matulog, gumising sa umaga at paulit-ulit na lang. Pero mas malalim ang kalungkutan ni Gwen kaysa sa pisikal na paligid at abalang schedule niya. Na-disappoint siya kay Barry. So pumasok na, nag-inch in na ma-disappoint siya sa kanyang asawa. Nung nanliligaw pa sila, si Barry, nakatulong sa kanya yung paraan ng pagtingin ni Barry sa buhay. Ngayon, nakakainis na ito para kay Gwen. Meron bang gano'n? Nakakainis na tong taong to. Okay? Parang laging may problema si Barry sa kaguluhan ng buhay nila. Paulit-ulit siyang nagrereklamo tungkol sa kalat sa bahay at laging sinasabi kay Gwen kung paano siya magiging mas maayos. Para kay Gwen, tila malamig, malayo at laging magagalitin na si Barry. So nagkaroon na ng change yung kanyang character. Nag-struggle din naman si Barry. Para sa kanya, mas interesado pa si Gwen sa pag-uusap sa telepono ng oras-oras kaysa sa pag-aalaga sa mga anak nila at sa bahay. Ibig sabihin na wala pa kasing cellphone siguro nung telephone. Alam mo yun, yung palaging nasa telepono. Telebabad. Parang gano'n, okay? Sawang-sawa na siya sa pagtingin sa babaeng minsay pinakamaganda para sa kanya. So nagsawa na rin si Barry. Ngayon ay naka-sweats na lang at mukhang kagigising lang. Pero gabi na 'yon. Okay? So, gano'n ba ang babae kapag kakagising lang, pangit? Parang hindi naman, 'di ba? Ba't parang nagtatawanan niyo na nga sa likod? Okay. Alam niyang masama ang pag-iisip nito, pero gano'n pa rin. Parang bihira na lang ihanda ni Gwen ang hapunan pag-uwi niya at hindi niya maayos na mapatulog ng maaga ang mga bata. Tahimik na nagtaka si Gwen kung saan napunta ang lalaking minsay sobrang nag-attract sa kanya. Puwedeng magsuot ng kahit ano si Barry sa trabaho at ginagawa niya nga. Wala na siyang oras mag-ehersisyo,
at parating kumakain na nagmamadali kaya tumaba siya ng kaunti. Okay, so may insulto pa dun sa asawa. Tiyak na hindi na siya kasing atentibo o kasing alaga tulad nung nanliligaw pa siya. Lalong nahirapan si Gwen na kumbinsihin ang sarili na nabubuhay man lang siya sa isang parte ng kanyang pangarap. Totoo na ang totoo ay ano ba yun? Totoo na ang totoo ay hindi ito matatakasan na ni Gwen kasi nandun na siya sa situation na yun eh. Mahirap ang buhay at magiging ganito pa ito sa mahabang panahon. So mag-aasawa pa ba kayo? Next time na lang ano, single na lang, single. Okay. Una, baka may pangarap kasi kayo. Wala pangarap kayo ha. Una, nagtulungan si Gwen at Barry para ayusin ang mga bagay, pero hindi ito nagtagal. Labis ang pagka-disappoint ni Gwen sa naging buhay niya at nasasaktan siya sa trato ni Barry sa kanya. Naiinis naman si Barry dahil sa lahat ng pagtatangka niyang tulungan si Gwen, ayaw nitong magbago. Ang tahimik na kalungkutan nilang dalawa ay hindi nagtagal ng tahimik. Nagsimula ito sa maliit na komentong nanghihiya at maliliit na pahayag ng pagkakadisappoint. Pero hindi naglaon, nasanay na sila sa regular na awayan. So palagi na silang nag-aaway ngayon. Pareho silang maraming gustong sabihin at ni isa sa kanila ay ayaw makinig. Parang ano, no, ganun, ano, daming kasalita pero walang gustong makinig. Habang palagi silang nag-aaway, lalong lumalaki ang negatibong pananaw nila sa isa't isa at sa buhay nila. Hindi nila malilimutan ang gabing sinabi ito ni Gwen. Matagal na itong naiipon pero mahirap kalimutan ng masabi na talaga. Bigla niyang binitawan ang mga salita sa dulo ng isang gabi nang umuwi si Barry ng huli kahit alam nitong may sakit ang kambal at pagod na si Gwen. Akala ko nagkamali ako ng malaki, Barry. Araw-araw mas nahihirapan akong pigilan ang pagsisisi na nagpakasal siya iyo. So nagsisisi na daw siya na pinakasalan niya ang lalaking ito. Parang sinaksak si Barry nito. Alam ni Gwen kung gaano siya kahirap magtrabaho para sa kanya. Alam niya ang lahat ng isinasakripisyo niya para sa kanya at ito lang ang pasasalamat niya. Kinabukasan, nahirapang umuwi galing trabaho si Barry. Nahihirapan siyang harapin ang pamumuhay kasama ng isang taong ayaw na talagang makasama siya. Mahirap din naman para kay Gwen. Naging bangungot na ang kanyang pangarap at hindi niya alam ang gagawin. Tutuloy ko lang ano, yung comment dito din ni kasama nung story with the comment of Paul David Tripp. Kawawang Gwen at Barry, napakasakit, nakakalito at gustong-gustong ibalik ang oras pero hindi niya alam kung ano ang nangyayari at iyon ang problema. Mahirap ayusin ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. At mas mahirap ayusin kung akala mo ang problema ay yung isang tao. Mahirap talagang ayusin kasi ang iniisip ni Barry, ang problema si Gwen ang iniisip niya ang problema ay si Barry. Okay? So dapat i-picture ninyo 'yon at mahalaga na makita natin yung bagay na 'yon. Habang papasok sa trabaho si Barry, kinabukasan inuulit-ulit niya sa sarili ang lahat ng magagandang bagay na nagawa niya para kay Gwen. Ang deck na ginawa niya ay nakatulong para maging mas maayos ang kanilang maliit na bahay. May kinonstruct pa siya sa labas ng kanyang bahay. Ang bakasyon na hindi naman talaga nila kayang bayaran ay nagbigay ng katinuan sa magulong buhay ni Gwen kasama ang kambal. Ang kanyang pagpayag na magtrabaho mula sa bahay tuwing Biyernes ay nagdulot ng problema sa trabaho niya pero ginawa niya ito para kay Gwen. Hindi siya makapaniwala sa ugali ni Gwen at mas lalo niyang hindi matanggap ang mga sinabi nito. Nasaktan din naman si Gwen. Halos buong araw siyang parang natulala. Oo, naglalabas siya at nag-aalaga sa pangangailangan ng kambal pero wala talaga siya sa sarili. Nang matapon niya ang kape niya, umiyak siya at nahirapang tumigil. Hindi naman dapat ganito. Ang buhay kasama si Barry ang tanging gusto niya, kaya niyang tanggapin ang hindi planadong pagbubuntis. Kaya niyang tanggapin ang maliit na bahay. Kaya niyang tanggapin ang mahabang oras ni Barry sa trabaho. Pero ang pagiging malamig at laging naiinis nito, laging naiinis ay mga bagay na hindi niya inakalang haharapin niya.
hindi niya mapaliwanag. Baka nagsisisi siyang napakasalan siya, baka may iba na si Barry, baka gusto na niyang umalis at hindi lang alam kung paano sasabihin sa kanya. Mabilis ang takbo ng isip niya at nasasaktan ang puso niya, pero hindi niya alam ang gagawin. Nakakalungkot, maraming mag-asawa ang nakarating sa nasa puntong iyon. Oo, magkaiba ang detalye, pero narating din nila ito. Okay, marami pong mga sitwasyon na ganito ang pag-aasawa. Siguro tayo dahil Christian po tayo, mas medyo maayos yung ating sitwasyon ngayon. Pero kung inyong titignan, marami pong ganito ang kanilang relasyon. Nawala na ang tamis sa kanilang pag-aasawa, humina na ang pagkakaibigan, ang taong niligawan nila ay tila ibang tao na sa kasalukuyan. May distansya, lamig, kawalan ng pasensya at awayan na wala naman noong una. Minsan nag-settle ang mag-asawa sa Cold War, minsan sa pagtitiis na lang, at minsan magsasagutan sila na parang hinahanap ang bawat pagkakataon para ipahayag ang pagka-disappoint. Minsan nagiging all-out war, minsan nagtatago ang mag-asawa sa likod ng pagiging busy. Nakakalungkot, marami na lang ang umaalis na hindi lubusang naunawaan kung ano ang nangyari sa relasyong minsay nagbigay sa kanila ng labis na kasiyahan. Kakaunti lang ang mag-asawang nakakaunawa sa isang bagay na kailangan nilang maunawaan para magkaroon ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang pag-aasawa. Akala nila ang kalaban nila ay yung isa, o akala nila ang sitwasyon na kinasasadlakan nila ay kailangan baguhin. Pero ito ang katotohanan. Lahat ng away nila sa isa't isa ay bunga ng mas malalim na pakikipagdigma. Ang pinakamahalagang digmaan ang siyang dapat manalo ay hindi ang digmaan nila sa isa't isa. So ang problem is not sa kanilang dalawa, okay? Kundi ang digmaan na nagaganap sa loob ng puso ng bawat isa sa kanila. So yun yung problema. Heart issues pa rin. Okay? It's not the spouse, hindi yung asawa ninyo ang problema, kundi ang problema ay kung ano yung nasa inyong puso. Okay? Ang tunay na pagbabago ay nakasalalay sa pagkapanalo sa digmaang ito. Okay? So, ito po yung story ni Gwen at ni Barry. So, aralin natin ngayon to isa-isa at hindi naman to matagal, ano? Pero mahalaga yung ending nito dahil yung sa application part. Okay, The Collapse of a Dream, Gwen and Barry's story. Okay? Ano yung story kung inyo maalala? Ito parang sinamarize ko lang dito. So may dream sino may dream? Si Gwen. Si Barry wala naman siyang dream eh. Si Barry nahulog na lang dahil binigyan siya ng time ni Gwen. Alam mo yun, nahulog na lang siya dahil binigyan siya ng special attention ni Gwen. Okay? So Gwen's lifelong dream, an idealized marriage and home. Kasi may dream siya eh. Okay? To be honest, wala namang problema na magkaroon tayo ng pangarap. Wala naman tayong, hindi naman kasalanan na sana ganito yung aking relationship, ganito yung aking magiging asawa, ganito yung aking magiging sitwasyon. Okay? So Barry's initial attraction to Gwen's affection and shared vision, nakiisa naman siya doon sa plano na yon. Okay? Pero nasira yung kanyang pangarap by marrying early, nagkaroon pa sila ng 2 anak na twins, at syempre, sa Amerika kasi, ang pag-aaral, ilo-loan. May student loan. Kung hindi ka mayaman, mag-student loan ka. Okay? So, yun yung madalas na sitwasyon. Tama, no? Ganun din yung mga pamangkin mo, di ba? Student loan din sila. So, even in Canada, ganun din. So, syempre, with that, kailangan mong bayaran after noon. Tapos magkaroon ka pa ng pamilya, kailangan mong magtrabaho. Mahirap talaga yung sitwasyon nila. Okay? So, parehas sila na disappointed sa kanilang naging sitwasyon. Okay? At ito'y nagkaroon ng nahulog yung kanilang sitwasyon na parang itong maging si Gwen ay sabi niya parang nagkamali yata ako na pinili kita na maging asawa. Okay? Hindi ka naman ganun yata, Elaine, ano? Hindi ka naman naabot siguro sa ganun, ano? So at least nakita mo na yung story na to. Okay? Ganun ka din naman, Bok, no? Wag babaan mo na lang expectation mo. De joke lang. So, makikita natin, meron tayong mga pangarap. At mahalaga na makita natin yon. Minsan sasabihin ninyo, hindi wala naman akong pangarap.
Simple lang naman yung gusto ko, magkaasawa ako, magkapamilya ako, magkaroon kami ng anak, ano, pag-aral namin yung anak, magawa namin yung mga bagay na gusto naming gawin. Walang problema po doon. Lahat kayo sasabihin niyo, "Ay, hindi naman ako katulad niyan, wala naman ako talagang pangarap." But deep inside, lahat tayo talaga meron, 'di ba? Lahat tayo may ine-expect sa asawa natin na ganito at kung nag-away na ba kayong mag-asawa? Lahat naman tayo nakipag-away na sa asawa, 'di ba? 'Di ba kakalabas mo lang ng ospital? Joke lang. Nabugbog pala yun 'no? Na lahat tayo wala pong relationship na walang marital conflict, okey? Wag lang aabot ng alam mo yun, ng suntukan o kaya lasunan. Wala naman siguro sa inyong nilalagyan na ng betsin yung kape ng asawa niyo every morning. Wala naman siguro gano'n. Pero may nagkaroon ba kayo ng disappointment sa asawa ninyo? Lahat tayo gano'n, nadi-disappoint tayo. Si Del for sure, si Del baka nga si Del nagsisisi na naging asawa ko 'to. So, lahat tayo may disappointments. We have to be honest with that. Okay, kasi minsan ang thinking natin, hindi, we live happily ever after. Ay, bulahin mo yung sarili mo. Meron kasi kami nakausap na co-pastor ko sa Higher, di ko lang banggitin yung pangalan niya. May nakausap ko yung mag-asawa, pastor din. 2 taon na sila, hindi daw talaga sila nag-aaway. Sabi ko, pwede naman yun talaga, pero mag-aaway din kayo diyan. Hindi, part talaga yun. Kasi, hindi ko nga alam kung parang, baka hindi nag-uusap. Ah, Ah, pero hindi maganda yung nag-aaway, hindi ko parang, okay lang pala kay Pastor Jay mag-away. Hindi ko yung sinasabi. Baka mamaya yun naman isipin ninyo. Pero kumbaga in reality, it happens. Okay? Meron kang isang bagay na gusto, na hindi nagawa ng asawa mo kaya ka nagagalit. Yun yung pinaka-main problem. Wala kang dream, pero meron kang gusto 'pag hindi nagawa ng asawa mo, nagagalit ka. Either kunyari daw hindi ka napagtimpla ng kape. Hindi kinuha yung medyas niya nung pagdating. Ano, hindi hinubara ng medyas. Ganun yata si Nico gusto, 'di ba? Pagdating niya sa pintuan, inaabot na yung paa. Tanggalin mo yung medyas ko. Tapos ayaw ni Eunice. Galit na si Miko. So, joke lang naman dyan, no? Pero may mga ibang bagay na meron tayong ikinagalit. O pwede ding may ibang lalaki na tahimik lang, pero sa puso, gagalit. Hindi yan mag-aano, pero tatandaan niya yan. Tapos matanda na 90 years old na naalala mo nung bago tayo mag-asawa. Historical. So, meron palagi yan kasi napakamakasalanan ng puso natin at kailangan natin makita yun. Ako, alam ni Del kung gaano makasalanan yung puso ko kaya ako palaging nagso-sorry sa kanya, eh. Importante na makita yon, okay? The deeper problem, okay? The deeper battle, which is the kingdom warfare. Yung illusion is our problem is each other. Hindi talaga problem natin yung isa't isa. Kami ni Del, hindi siya yung problem, hindi siya yung problem ko. Si Del din, hindi din dapat ako ang problem niya. At tingin niyo, sino yung may problem? Sarili mo, sarili natin. Okay? The truth, horizontal conflict. Akala ko nandun na ako. Okay? Horizontal conflict, spouse versus spouse, stem from a vertical war, self versus God. All horizontal battles are the fruit of a deeper war, a war that wages within. Nasa heart natin yung problema. Kasi kung kunyari daw, i-apply natin yung command sa mag-asawa, husband, love your wife. Yun yung command ni God. So may ginawa yung spouse ko na hindi maganda, ano yung dapat kong gawin? Ano ba command ni God? To love. Okay, to love pa rin. Pero, hindi loving yung ginawa niya. Kaya ako dapat magalit. Pero may command. At yun yung struggle. Ako struggle ko yun, eh. Na nag-rage talaga within my heart na kailangan ko din makita na dapat kong bigyan ng importansya na ang problema ay hindi yung asawa ko, kung hindi ang problema ay ako. Maliban na lang kung ang ginagawa ng asawa ninyo ay kasalanan. Kunyari daw, yung may ginagawang kasalanan yung asawa mo,
Ay hindi, okay lang, ayoko magalit sa kanya kasi love lang. Hindi. 'Pag may sin yung spouse natin, pagsasabihan natin, okey? Dun mo na lagyan ng ano, ng betsin yung kape niya, joke lang. Kumbaga pagsabihan mo siya lovingly pa rin, okey? Not in a voice na matapang or something, kailangan siyang i-correct kung kasalanan. Okey, malinaw yoon? Kasi baka naman sobrang love ninyo hindi niyo na naman kino-correct, namuhay naman sa kasalanan yung asawa ninyo. Eh, hindi hindi dapat 'yoon. So every sin, sabi nga nakalagay naman yun sa scripture na kailangan natin i-correct. You who are spiritual, i-correct natin yung tao na nagkakasala. So, letter C sabi nga two competing kingdoms. Okay, kingdom of self, okay? Na yung life mo na nakatuon na lang sa personal desires. Yung asawa ko kung gusto ko ganito siya. Yung ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Puro self. Tapos pag hindi nagagawa ng asawa mo yung gusto mo, ano nangyayari sa'yo? Gagalit ka ngayon. Eh, yun yung problema. May kingdom of self tayong lahat. Walang exempted doon. Kahit nga hindi mag-asawa, may kingdom of self yan. Lahat tayo makasarili. Lahat tayo may mga, alam mo yung gusto na ito dapat yung mangyari. At yung problema, sino yung problema? Yung asawa ba natin? Hindi talaga. Actually, ang problema ay sarili natin. Okay? So, mahalaga na makita natin yung pangalawa, the kingdom of God. Living for Christ's agenda and not personal fulfillment. So, sa mag-asawa, ang dapat na tuon palagi natin is the kingdom of God. Kung ano yung kalooban ni God, yun yung dapat natin sinusunod. At doon tayo dapat magiging masaya. Okay, kung kunyari daw yung dumating ka sa bahay, magulo yung bahay, ayaw ng asawa mong linisin, anong kailangan gawin ng asawa? Maglinis ka. Okay, yayain mo siya, tara, tulong tayo, maglinis tayong dalawa. Okay? O kung kunyari daw, hindi ka pinagluto ng asawa mo, ayaw niya, sabi mo tamad. Na joke lang. Ang tamad mo. Na joke lang. Sabihin mo lang sa kanya, okay, kung ayaw mong magluto, di ako na lang magluluto. Order ka sa labas kung may pera ka. Eh, siya, may pera to eh. May pang-order kasi to eh. Ako wala. Di ano gagawin ko, Brother Angelo? Magluluto ako para makatipid. So, nakukuha niyo yon. Diet na lang, pwede din. Para pumayat ka. Di ba? Huwag ka na lang kumain. Di ka pinagluto ng asawa. Huwag ka magalit. Kasi mahal ka ng asawa mo. Gusto ka niyang pumayat. uh, hindi mo pinapakain yung asawa mo. So, mahalaga na makita natin na ang gusto ni God, mahalin natin yung ating asawa, gawin natin kung ano yung tama, kung hindi naman kasalanan yung kanyang ginagawa, tayo ay dapat din siyang nag-a-adjust. Nakukuha nyo? Simple lang naman siya, pero mahirap. Kasi kapag galing na sa puso, talagang mahirap talaga siya. Di ba, minsan, naninikip na. Subukan nyo, naninikip na yung dibdib nyo sa galit. Lahat tayo, di ba? Yung parang gusto mong magpigil. Kasi nga, talagang kapag nararanasan nyo yun, ibig sabihin, napakalakas nung self. Napakalakas talaga nung self natin. Na talagang meron kang gustong magawa na kahit anong parang praise God na napagpigilan mo, no? Praise God na pagpigilan mo. Hindi inallow ni God na makita ng asawa mo yung kung may extra vision lang yung spouse natin other way around makikita yung heart natin baka shock palagi yung mag-asawa no sa isa't isa. Kung mababasa lang yung puso nating lahat. Pero mahalaga na makita nga natin bilang mga mananampalataya tayo ay dapat na nagpapasakop lamang sa kaharian ng ating Panginoong Diyos at hindi yung kaharian na gusto natin para sa ating mga sarili. Lahat tayo kailangan mag-grow dito. Ako kailangan ko mag-grow din sa aspect na ito dahil lahat tayo ay, alam mo, yung sama-sama na makasalanan. Meron ba sa inyo hindi na nagkakasala? Wala. Lahat tayo nagkakasala eh. Kaya kailangan natin matutunan yung bagay na ito. Okay? So, uh, sabi nga sa, tama ba ako? Basahin ko lang pala yung unang part. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:14 to 15, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves,
but for him who for their sake died and was raised. So tayo as Christians, dapat tayo ay patay na sa ating mga sarili. Dahil dapat tayo ay nabubuhay na para kay Kristo. So, bilang asawa, ano yung dapat na ginagawa natin na kalooban ni Kristo? Atin silang mahalin. Mahalin natin sila. Kaya hindi ko sinasabing dapat pala wala na kaming away. Hindi nyo naman maiiwasan mag-away eh. Pero kapag nag-aaway kayo, doon nyo makikita na mayroon pa rin problema sa inyong mga puso. Malinaw yon? So it's a reminder na may problema tayo sa ating mga puso kapag nandun tayo at umaabot tayo doon sa point of conflict. Kasi kailangan natin makita yun dahil nais pa rin tayo ng pating Panginoon na mabago. Hindi ito magiging perfect. Pero ang ating ipanalangin, we are growing daily sa ating buhay. Okay? Ibig sabihin, the more we grow together with our spouse, mas nalilesen na yung pagtingin natin sa sarili natin, yung pagiging makasarili natin. Iniisip din natin siyempre yung kapakanan ng asawa natin. 'Di ba? Dapat tinitignan natin kung, teka lang, paano ko ba mapapasaya ang aking asawa? Paano ko ba mapapakita yung pag-ibig ko sa kanya? Yun yung mga bagay na dapat nating naiisip para sa ating sa asawa natin. So, dalawa yan, kingdom of self, kingdom of God. Okay? Dapat mamatay yung kingdom of self at patuloy na nabubuhay, lumalago sa atin yung kingdom of God, yung living for Christ agenda. Okay? Attraction versus love, the idolatry of dreams. Okay, balikan natin yung story ni Gwen at ni Barry. Okay? Yung kanilang love ay na-expose as self-serving attraction. So ibig sabihin, mainly dito actually si Gwen at si Barry ganun din. Yung love nila para sa isa't isa is because of their love for themselves. Dahil mahal ko yung sarili ko, kaya lang sila nagkaroon ng love sa isa't isa. Is dahil akala ko siya yung magpo-fulfill ng dreams ko. Si Barry din, ganun din yung thinking niya. Akala ko kapag ganito, magiging okay kami. Okay? So, sabi nga dito, makikita natin that in terms of biblical diagnosis, sin turns us inward. Okay? Self-awareness, self-interest, and self-kingdom. So, yung sin, kung makikita ninyo sa ating pag-aaral ngayon, palagi ito nakatuon sa ating sarili. So, ibig sabihin, kung sa relationship ninyong mag-asawa at mali ang iyong relationship with your spouse, makikita natin na meron kaagad na kasalanan. Okay? So, dapat makita natin ito daily dahil ang puso natin ay makasalanan. At kung atin din titignan yung kanilang naging relationship, namatay na rin yung kanilang pangarap. Okay? Not the end of marriage, but the beginning then of the true love. Actually, na-counselan kasi sila ni Paul Tripp at naayos din naman yung kanilang sitwasyon. Okay. God shatters self-centered dreams to invite couples into His better story. So, tingin natin tayo yung magbi-build ng story natin ng marriage natin. Hindi dapat tayo yung nagbi-build ng story ng marriage natin. Kailangan tayo ay nagpapasakop doon sa plano ng Panginoong Diyos para sa mag-asawa. Okay? Actually ako kami ni Del, marami kaming pangarap ni Del, hindi naman natupad lahat ng mga iniisip namin nung nag-start kami mag-asawa. In the end, actually nung mag-asawa kami, wala namang plano na magpapastor ako, 'di ba? Dumating na lang 'yon after 6 months after marriage namin. Although meron na rin pala, may direction pero hindi pa ako naaprubahan ni Pastor Bob for full-time ministry. Pero hindi namin na picture, okay, si Del will be a pastor's wife, nasa ministry or something like that. We just submitted in a lot of ways kung ano na lang yung mangyayari sa relationship namin. Okay? Hindi perfect yung relationship namin, far from it. Okay, pero we have seen how God moved sa relationship namin kung paano din kami patuloy na binabago ng Panginoon sa aming relasyon. At yun yung dapat na makita natin. Okay? Ang ating Panginoon, palagi siyang may redemptive purpose sa ating marital struggle. So, lahat ng mag-asawa may problema, meron redemption na hatid ang ating Panginoon sa ating relationship. So, marriage as God's sanctification tool. Okay? Napansin niyo ba nung magkaroon kayo ng mag-asawa, nakatulong ba ang asawa ninyo in terms of your growth spiritually?
Kasi mas marami naging problema, di ba? Tama ba? In truth ha, nung nag-asawa tayo, mas maraming naging concern. Kasi hindi na lang isa yung iniisip mo eh. Nung single ka, ang iniisip mo lang, sarili mo. Ngayon nagkaroon ka ng asawa, iniisip mo na rin yung asawa mo. Tapos nagkaroon pa kayo ng anak, 10, wala namang may 10 sa atin, ano? Doon, I hope you get it, ano? Kasi, di ba naalala nyo yun, sabi ni Paul David Tripp, na you're marrying a sinner. Hindi naman tayo, si Del, hindi naman porket pastor ako, pinakasalan ni Del ay anghel. Sabihin ni Del, hindi! So, hindi pa rin. Kasi parehas na makasalanan. Makasalanan ako, makasalanan si Del. Ah, ewan ko na napanood niyo yung video ni John MacArthur na napaka ano daw yung wife niya si Patricia dahil daw pastor siya, parang ine-expect daw ni Patricia lahat daw ng tinuturo niya sa pulpit ay magagawa niya perfectly. Napaka ano daw, anong tawag doon yung hindi eh, parang napakataas daw ng standard na ano, expectation na gano'n. So, siyempre hindi. Even John MacArthur, siyempre, hindi naman sa perfect din eh. Okay? Walang perfect na tao dahil lahat pa rin tayo ay nagkakasala. Pero dapat na makita din natin in a way, in our relationship, na hindi perfect yung ating magiging relationship pero ginagamit ito ng ating Panginoon na ma-sanctify tayo. Ito yung question. Nung nagkaroon kayo ng asawa, nag-asawa kayo, Christian kayo, na-sanctify ba kayo ng inyong asawa? Kumbaga nag-grow ba kayo sa Panginoon? At napaka-importante na makita nyo yun. Kasi our spouse is also a tool given to us by God for us to be sanctified. Kunyari daw, mas naging patient ba kayo? Mas naging si Sister May. Yung mukha ni Sister May, mas naging understanding ba kayo? Mas naging, alam mo yun, loving ba kayo? Mas, alam mo yun, dapat nakikita natin na meron din siyang sanctifying work sa ating buhay. Yung sanctifying means lumago ka sa Panginoon ha. Hindi lang parang morality na parang naging mas mabait ako, hindi. You grow in terms of your relationship with the Lord. Napalapit ba kayo sa Panginoon dahil sa inyong asawa? Praise God, ano? Kasi importante 'yan, di ba? Oo, di ba? Dependence sa wife? Kay God. Akala ko dependence kay God. So, dapat ganun din yung picture ninyo sa inyong spouse. Okay? Na, okay, yung spouse ko, tulong pala ito, blessing siya sa akin ni God. Hindi siya, kasi minsan baka maging thinking ninyo, ipabigat ito. Okay, wala naman 'tong ginawa sa buhay ko kung di ganito lang. Pero dapat makita natin na nakatulong siya para sa ating paglago kay Kristo Jesus. Okay? Letter B, bakit kaya do'n sa situation ni Gwen at ni Barry na, why God doesn't sanctify first and then marry later? Okay? Ito yung cart before the horse illustration. Bakit parang nauna yung paghihirap nila bago nila nakita yung kanilang sitwasyon na mabago kay Kristo Jesus? Dahil inaalaw din ni God, maaari din naman nag-start ang relationship nyo ng hindi maayos. Bakit ganon? Dahil may plano ang Panginoon, dahil gusto ni God na ma-break yung heart mo na tunay ka ngayon magpasakop sa Kanya. Kasi be reminded ano, yung kung ano man yung character ng wife mo, ibinigay yan sa'yo ng Panginoon dahil may nais ang Panginoong Diyos na may mabago para sa'yo. Not mainly para sa spouse mo, kasi thinking natin parang may problem yung spouse natin. Actually, binigay yung spouse natin para ma-reveal yung ating heart. At napakaganda noon na makita natin. So kung may challenges man sa spouse ko, para makita ko din yung puso ko na ito ay hindi nakaayon sa ating Panginoong Diyos at inaalaw ni God yung sitwasyon na mahirap para makita natin yung mga bagay na dapat nating mabago sa ating mga sarili. Okay? Wala, nawawala ako. Okay.
Sabi nga ni Paul David Tripp, he places you in a comprehensive relationship with another flawed person to bring you to the end of your self. Para makilala mo ang iyong sarili. Inaalaw ito. At sana makilala nyo. Ang problema, nandun ka sa end pero hindi mo nakita yung iyong sinfulness. In your relationship, magiging question, tanongin niyo sa inyong sarili, sa inyong mag-asawa, nakita nyo din ba yung sinfulness ninyo on how you treat your spouse sa mga bagay na ito? So mahalaga na makita natin ito. There is a path to reconciliation. You are then to surrender personal kingdoms. Na kailangan mong gawin, your kingdom come, your will be. So kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos, okay, ganito yung wife ko, binabago ako ng Panginoon, gusto niya ako ma-sanctify, kasi dapat ang maging relationship namin ay nakatuon sa kaharian ng Panginoon at kung ano yung plano niya para sa aming dalawa. Hindi yung gusto ko, kung hindi kung ano yung gusto ng aking Panginoong Diyos para sa aming dalawa. I-align natin yun doon sa kalooban. Hindi ko alam kung ano yun, dahil iba-iba yung ating relationship. Sa bawat mag-asawa, hindi ko alam, hindi ko pwedeng sabihin, ito tingin ko yung plano ng Panginoon para sa inyo. Pero yung unang-unang plano ng Panginoon para sa mag-asawa ay lumago parehas sila kay Kristo Jesus. Yun yung pinaka-importante. So yun yung dapat binabantayan natin sa ating asawa natin. Kaya hindi yung pera nila na nakakapagpasok ka pa ba? Napoprovide mo pa ba yung kailangan ko? Napoprovide mo ba yung mga needs ko? So hindi yun yung binabantayan natin. Ang binabantayan natin sa ating mag-asawa, yung paglago natin kay Kristo Jesus. Nakikita ba natin yung asawa natin na mas lalong nagbabasa? Siya ba yung parang nag-i-encourage sa'yo? Oh, gising na ng maaga. Attend na tayo ng church. Gising na para maaga tayo sa church. Alam mo yun, yung, dapat nakikita ninyo yung sa isa't isa. Na siya yung nagli-lead to pray. Pray na tayo. Kung may problema, sige, pray tayong dalawa. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon dito sa problema ang kinakaharap natin. So dapat nakikita natin yun sa ating asawa. Hindi yung finances is finances. May iba talagang may kaya, may ibang mahirap, may ibang kinakapos, may ibang kahit kahit santo ka, lahat ng mga iba't ibang tao yun eh. Okay? Hindi natin maaalis yung sitwasyon doon kung yun yung plano ng Panginoon sa atin financially. Pero ang pinaka-importante na tinitignan natin sa ating relationship ay yung paglago ng ating asawa sa ating Panginoong Diyos. Ini-encourage niya ba yung ating mga anak, yung anak ninyo, na makakilala kay God, makakilala kay Kristo? Sinisharean ba niya ng gospel? Kaming dalawa ni Del, si Del, sinisharean ng gospel ni Del. Ako din, nag-share ng gospel kay James. So, tulong kami sa bagay na yun. So, may correction si Del kay James. Ako din, nagko-correct kay James. Hindi namin hinahayaan na yung kasalanan na ginagawa ng aming anak. So, may mga bagay din kami na chine-check namin. Nagbabasa ba ito? Nag-aaral ba ito? May interest ba ito talaga? Siya ba talaga lumalago kay Kristo Jesus? So, pag-usapan niya yung pag-uwi. Kasi ang buhay, hindi lang, basta't okay kami, wala kaming problema, malusog kami, healthy kami, napoprovide namin, okay lahat ng yon. Unbelievers, nagagawa din naman yan eh. Ano yung pagkakaiba natin sa unbelievers? Yung paglago kay Kristo Jesus dahil hindi nila yon magagawa. Tayong mga mananampalataya lamang ang maaari at pwedeng lumago kay Kristo at yun dapat yung ating tinitignan sa ating buhay. So, embrace natin, okay, yung marriage as a means to an end, glorifying God and not an end to itself. Okay, ano ba ibig sabihin ng ano? Not an end in itself. Okay, meaning marriage as ang marriage natin is to glorify God. So, pag-usapan yung mag-asawa yung pag-uwi ninyo mamaya. Teka lang, yung relationship ba natin talaga nakaka-glorify kay God? O nag-glorify lang natin yung isa't isa dahil nagagawa natin yung gusto natin sa isa't isa? Is it only for the spouse or for the glory of God? Dahil yung ultimate point ng ating marriage is for His glory, not an end in itself. Ibig sabihin, marriage is treated as the end goal. Basta't may asawa ako, masaya na ako. Yung iba walang asawa, wala sila. Pangit kasi sila. So, alam mo yun, yung parang, basta't ako may asawa ako, masaya na ako. So, nagiging idolatrous kung ang thinking ninyo sa marriage is the marriage itself. Okay? Placing human relationship above God. Pwede din naman yung wife ninyo o ang husband ninyo ang nagiging God na ng relationship ninyo.
Okay, hindi na ang ating Panginoong Diyos. So dapat i-check ninyo yung bagay na yon. So in summary, okay, marital conflict is not primarily about unmet needs or incompatibility, but a spiritual battle between two kingdoms. The kingdom of self, where a spouse exists to serve my dreams, and the kingdom of God, where marriage serves God's redemptive purpose. So ito yung pinaka-bagay na kung meron tayong matututunan sa ating pag-aaral ngayon, that kingdom, dapat mamatay yung kingdom of self. At dapat nabubuhay yung kingdom of God sa relationship natin mag-asawa. Key points, okay? Love often masks self-interest. Minsan sasabihin ng asawa ninyo, love kita, pero meron lang pala siyang gusto. Okay? Love kita, papabait-bait niya. Kasi gusto ko ibili mo sa akin ito. Gusto ko sana ibili mo ako ng bag. Bag na katulad nung kay Jinky Pacquiao. Ah, ano yun? Hermie. Gusto ko ng Hermie. Hermie talaga yung binili. No? So, minsan, love lang natin dahil may nakukuha tayo. Okay? So, hindi dapat makasarili. Okay? Number two, anger reveals our allegiance. Ibig sabihin, sa relationship, pag nagagalit tayo, inire-reveal na doon ni God kung ano yung pinakamamahal talaga ng puso natin. So kung nagagalit tayo dahil hindi nagagawa ng asawa natin yung gusto niya, ibig sabihin, ano yung pinanggagalingan ng anger niya? Kanya sarili. Hindi kasi nagagawa yung gusto ko, kaya ako galit. So ibig sabihin, makasarili siya. Ay makasarili ako kapag nagagalit ako kay Del. So ngayon, papaalala sa akin yan ni Del, makasarili ka. Pag nagagalit ako, sabihin niyo, makasarili ka. Okay? Number three, shattered dreams are sacred ground. Okay? Ibig sabihin, kapag yung dream mo na nasira na, importante ito dahil gusto ni God na makita mo that it's not about our dream. It's not about our plan of marriage. Dahil ibig sabihin, pag nasira na yon, dapat nakita mo na Lord, dapat ako mag-submit sa kalooban mo at hindi doon sa dream na nais ko. Okay? And number four, marriage as a means of grace. Ibig sabihin, yung marriage natin nakakatulong, biyaya to ni God sa atin upang makatulong sa atin na tayo ay lumago kay Kristo Jesus. At yun yung dapat na tinitignan natin palagi sa ating relationship. Marriage is a means of grace. Hindi siya yung parang, dapat hindi na lang siya pinakasalan ko. O kaya dapat ganito na lang. Dapat si ano na lang yung pinakasalan ko. Pangit siya pero mayaman naman. Di ba? Yung parang mga ganun. O kaya kahit siguro ano siya, ganito siya, pero mukhang mas mabait naman siya kaysa dito sa asawa ko. So, hindi dapat ganun. Marriage, kung siya na ang inyong ito yung tanong, maari ba tayo nagkamali ng ating pinakasalan? Hindi. Bakit hindi? Because God is sovereign. Inalaw ni God yan eh. Hindi naman yan something na, paano yung mga naghihiwalay? Kailangan nilang matutunan ito. Kasi marriage is a means of grace. Hindi siya nagkamali. Ang nagkamali, yung pagiging makasarili natin. Yung puso natin yung mali. Okay? So dapat makita natin that despite of what is happening, God is still at work. Si God pa rin yung may hawak nito, kailangan natin lamang magpasakop sa kanyang kalooban. Okay, application. As we end, ito yung importante. Repent of your kingdom. Number one. Okay, identify where you treat your spouse as a vehicle or obstacle for your desires. So alamin niyo yon. Okay? In terms of your relationship, meron kang kingdom, i-repent mo ito. Baka parang ako kay Del, ginagamit ko lang si Del para makapag-aral ako sa Midwestern. So, hindi naman, syempre. Kahit naman hindi niya ako pag-aralin sa Midwestern, okay lang din, mahal ko pa rin naman siya. Pero alamin natin kung ano bakit mo siya minamahal? Bakit mo mahal ang iyong asawa? Dahil lang meron ba na po-provide sa'yo? Dahil mahal mo siya, dahil mahal siya ng Panginoong Diyos, Kristiyano siya, dapat ko siyang minamahal. At dahil siya binigay ng Panginoon para makatulong sa aking paglago kay Kristo Jesus. So mahalaga yun. Okay? I-check natin yun. So kung may kingdom of self kayo, repent of that. Second, pray this prayer. Your kingdom come, your will be done in
this marriage. Lord, kung ano po yung kalooban ninyo sa aming mag-asawa, magpasakop lamang po kami dito sa bagay na ito. Hindi man matuloy yung mga plano at pangarap naming mag-asawa, kung hindi yun po yung kaloob ninyo, pero kung meron kayong kaloob na mas maganda para sa aming mag-asawa, Lord, para dito po kami mag-asawa. Okay? I have shared this many times. Parang kami ni Dela, no? Ah, syempre, yung iba may mga karamihan ng mga mag-asawa meron yang retirement plan. Gusto namin ganito yung aming buhay, ganito yung gusto naming buhay. Yung iba 'no, maraming may mga gano'n, na mga tao na may kami ni Del, ang pangarap lang namin at ang prayer namin, even up to the end of my life, nakakapag-serve kami kay God. Yun lang. Kaya nga si Del full support sa aking, studies sa Midwestern. Hindi po biro yung, pag-aaral ko doon. Full support si Del. Nagkaplano na nga si Del, eh, doctorate naman, eh. So, chineck niya nga kung ano yung mga magiging subject ko dun sa doctorate. Kasi nga ang plano namin, dalawa is to serve the Lord until we die. Yun yung plano namin. Wala na kaming ibang plano pa na tamang kung kunyari daw 'no, siyempre 'pag nag-doctorate ako baka ano yun? Doktor na rin ako in some way. Parehas na kaming doktor. So, so, siyempre bahagi ng pagiging doctorate, maging professor din sa isang seminary. So, isa din yun sa target namin in the end, part-time na magturo sa mga pastors about biblical counseling, kung yun yung will ni God. Pero kaming dalawa nagpapasakop lang kami dun sa plano ng Panginoon. But mainly ngayon, meron kaming direction na binigay si God, dun kami. Hindi na kami nangangarap ng para sa aming sarili na, "Okay Han, ganito ang gagawin natin pagka ano punta tayo dito." Lahat ng mga dreams namin na pumunta sa kung ano man lugar yoon, kasi dream lang naman namin puntang Baguio, medyo siyempre may mga dreams. Gusto namin European tour, alam mo may mga pangarap kaming gano'n. Sabi namin, dahil mag-aaral ka, tanggal na lahat 'yan. Okey, tanggalin na natin lahat ng mga 'yan, yung mga bagay na 'yan, hindi 'yan mahalaga. Kasi mas maganda ang heaven kaysa sa Europe, 'di ba? Sister, nakapunta na kayo Europe, 'di ba? Oh, hindi maganda 'yon, heaven mas maganda. So, bigyan mo na lang ako ng picture niyo ni Brother Rico para at least nakita ko man lang. So, alam mo yun, may mga bagay na puwede natin i-shelve off, ipasok natin kung ano yung mas magandang plano ng Panginoon para sa atin. Hindi ko sinasabi na kayo din maging katulad ko 'no. May plano ang Panginoon sa inyo, pero hindi dapat siya makasarili. Itingin natin kung ano yung ikalalago ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. At yun yung pinakamagandang ending ng life natin na may offer talaga natin sa Panginoon. Whether you're serving here in the church, na talagang ibibigay niyo yung buhay niyo in serving here in the church, or outside church, evangelism, or mission field. Baka may iba sa inyo mag-asawa na gusto pa. Baka yata si Brother Rico gusto mag-missionary no, sa Pakistan, sa Afghanistan, Brother Rico, o kaya sa Iraq, Iran. So, hindi natin alam. May mga ibang mag-asawa na gano'n, na mga Christians that they would offer. Parang katulad si Wayne Mack. Si Wayne Mack, if you know Wayne Mack, naka-attend kayo, di ba, ng biblical counseling niya? Ang kanilang devotion ay mag-train ng mga pastors ng biblical counseling sa South Africa. So, yun yung naging buhay niya. Pero nagkasakit na siya. Ito yung huli kong balita eh, kay Wayne Mack. Bumalik na siya ng US kasi nag-deplete na yung kanyang health. Hindi ko alam kung mukhang buhay pa rin naman ano. Kasi nag-gangrene na kasi meron siyang diabetes, nag-gangrene na yung legs niya yata. Tapos parang i-amputate yata yung kanyang leg. So ano yun, yung life niya was well spent for the service of the Lord. So, may your kingdom come and your will be done. Yun yung maging prayer ninyong mag-asawa. Lord, ano yung gusto ninyo na magagawa po namin para sa iyong kaharian? Kaya kung kunyari daw, nasa worship team din kayo, well, worship team kayo. Di turuan niyo yung mga kabataan, kumanta, paano mag-worship sa Panginoon. I-train niyo sila, train niyo ng piano, train niyo ng gitara, train niyo ng ano. I-waste, hindi i-waste, ibigay ninyo yung life in training younger generation. Kung kunyari daw, nasa ibang ministry kayo dito sa church, children's ministry, di mag-train kayo ng iba pang magiging teacher ng children's ministry o kaya evangelism, mag-form kayo ng evangelistic group.
dito sa ating church na Brother Jay, meron kami, once a year kami, mga evangelist kami, pupunta kami dito sa isang lugar na ito para mag-share ng gospel sa lugar na ito. Pwede po yan. Wala namang imposible sa Panginoon kung ang plano ninyo ay para sa Kanyang kaharian. Okay? Alam niyo yung ministry ni Brother Ike, amigo, saan lugar yun, Han? Sa Nabuklod. Sa Nabuklod. It just start Florida Blanca. Okay? Ang naging target lang nila, ma-scout lang yung lugar, titignan lang, try out lang yon para makapag-evangelize sa mga ITAS. Ilang taon na to? 4 years? 4 years na yata, no? 4 to 5 years na yata, no? Yung ministry na ito, ngayon they're planning na to start up a church. Di ba? Kaya nga nung pinapakita yung videos nila, nakakatuwa dahil alam mo yun, tulong-tulong sila, konti lang silang mga worker. They do that every Saturday. Aalis sila ng Hayarak 4 a.m. May meet up sila ng 4, pray sila, diretso na sila ng Florida Blanca. 2 hours yata in travel, ano? Around 2 hours yung travel doon. So, they minister sa mga ITAS. And you can do that. Kung kayo lang may talagang heart for the kingdom of God, hanap tayo ng lugar. Tulungan ko kayo in terms of starting it. Diba? Si Brother Ike, hindi yan pastor, ha? Hindi yan pastor, may work yan. Secular work yan. Pero he committed himself every Saturday for Florida Blanca. Big time si Brother Ike na empleyado. Bossing yan. And then he goes there every Saturday. Walang absent yan. Ministering doon. Ang target pa nga nila, na they have come up na nga with the amount of money. Kasi ang problem actually ng AITA, wala silang water. So ngayon, naghanap sila na gagawa ng deep well. So, hinahanap na ang problema, mukhang di yata talaga mababaw yung tubig doon sa lugar na yon. Parang kailangan yata ng 200 meters. 100 meters yung target, nakapag-come up na sila ng certain amount for that. Pero yung problem, parang ang suggestion was kailangan ng 200 meters pa yata. So baka madoble. But the Lord provides. Okay, the Lord provided for the money para doon sa water installation na yun. So, alam mo yun, parang punta ka lang ng AITA. Dati wala silang idea about Jesus Christ, wala silang idea about God. Ngayon meron na silang pagkilala kung sino si Jesus at kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kailangan lang natin maitama yung kingdom perspective natin because our life is not about ourselves. It's about the kingdom of God. So kayo, syempre, married kayo yung mga may mag-asawa, kayo yung mga adults dito. If you want that, you can do that. Okay? Not only for self, alam yan, para din to sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Lastly, reframe conflict. View struggles as God's grace, dismantling self-rule, making room for Christ-centered love. So, kung may conflict, i-dismantle natin yung pagiging makasarili natin at mahalin natin yung ating asawa at isentro natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos lamang. So, sa kwento, I'll end with this. Gwen and Barry's story ends not in divorce, but in renewed love. Na-sharean sila ng gospel, na-counselan sila, not because their dreams survived, but because their dreams died. Kailangan mamatay kasi yung sarili natin, yung plano natin. Okay? Making space for God's better gift, a marriage rooted in His kingdom. When we surrender our kingdoms, we gain sturdy, satisfying, other-centered, God-honoring, persevering love. So die to self para mas mahamahal natin ang ating spouse ng mas mabuti na tunay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Let me end with this. Sabi ni Paul David Tripp, God didn't give grace to make our kingdoms work. He gave grace to invite us to a much better kingdom. And that is the kingdom of God. Okay? May grace si God. It's not for our selfishness. It is for His kingdom and for His glory. Any question before I end? Meron bang question? Wala na? Malinaw? So, mag-aasawa pa kayo? Siyempre, dahil tama na yung magiging ano nyo. So, bigla kayo nagburahan ng ano nyo, no? Kingdom of self. Okay? So,
walang walang masama 'no, na mag-isip na, sana ganito yung marriage namin. Kung hindi man matuloy yung iniisip ninyo, submit lang to God, okey? Hindi naman masama kasi mangarap, eh, 'di ba? Pero yung siyempre wag naman yung pangarap, gusto ko sana Lord maging milyonaryo kaming mag-asawa na ganito. Baka sarili talaga yun na magkaganito lang kami or something. Ang maging direction lamang is to think, plan, kingdom of God para sa inyong paglago kay Kristo Jesus, okey? We are not all perfect. Lahat tayo binabago pa rin ng Panginoon and praise God dahil may mga books tayong naaral, may mga katotohanan tayong nakikita na ang pinakaproblema pala ay hindi yung ating asawa. Ang problema ay ang ating mga sarili. At kailangan lang natin tunay na nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, thank you once again for teaching us and for strengthening, O God, our marriage. Hindi man po gano'n kalala katulad ng kay Gwen at Barry yung aming relationship, but Lord, lahat po kami ay makasarili, lahat po kami ay may mga plano na makasarili at hindi, Panginoon Ama, ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming makita ito at talikuran ang mga bagay na ito at palitan ito ng tamang puso, Panginoon Ama, na aming tunay na mahalin ang aming asawa, in a way, Lord God, that will glorify your name. So help us, O God, na mai-direct ng tama ang aming relationship. Maghingi kami ng kapatawaran sa isa't isa sa mga nagawa po naming hindi tama. Sa aming mga pag-aaway, pinapakita niyo lamang ang aming puso na makasalanan at tulungan niyo po kami na hindi po kami maging bulag sa aming mga sarili. Kung hindi, buksan niyo po patuloy, O Diyos, ang aming mga puso na makita ang mga bagay na dapat po naming makita na makasalanan na aming ginagawa upang amin po ito na i-confess at upang amin po itong i-repent at talikuran at tunay na kayo ay aming sundin. So Lord, grant us grace because apart from you, Lord, we cannot do anything. Kaya po kami ngayon naririto at humihingi, Panginoon Ama, patuloy ng inyong tulong na pagtibayin niyo po ang aming relationships na ang sentro nito ay kayo lamang, O Diyos. So thank you for the time that you have given us, Lord God, to gather. Thank you for the food, for the fellowship, for everything that we have received from you. Truly, you are a faithful and loving Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen.